Batiin po natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo. Praise God. Sino pong nagagalak na kayo ay nandito ngayon? Magsabi ng amen. Praise God. So sa umaga pong ito, ay tuloy-tuloy na po tayo sa mensahe ng Panginoon. Pwedeng paki-plus po yung aking PowerPoint. So ang topic po natin is love, the greatest gift from God. Alam naman po natin na noong February 14 ay marami ang nag-celebrate ng Valentine's Day. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo bumabati ng Happy Valentine dahil hindi natin sineselebrate si Valentine. Ang sineselebrate po natin ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Amen. Kaya po pag nag-greet kayo, ang sabihin po ninyo, Happy Hearts Day. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng Happy Hearts Day? Amen. Because it is the love of God. Kaya ang title niyan is Love, the Greatest Gift from God. Now, what is love? Kung tatanungin ko po kayo, marahil ay may iba-iba tayong mga definition ng love. Pero ang sabi po dyan, love is the greatest force in the world. It is the force that caused men to cross oceans, to overcome every difficulty, to face the greatest challenge, to make the greatest sacrifice. And love is the reason why Christ left heaven and came to earth. The cross is Christ's greatest act of love. So yun po, ito po ay isang puwersa na nagagawa natin yung mahirap. Sino pong nandito na nung nililigawan nyo ang inyong asawa ay talagang hinamak nyo lahat? Makuha nyo lang yung matamis na oo ni Mrs. So hindi po madali, di ba? Pero you are going to overcome every difficulty because of love. And of course, our Lord Jesus Christ, He gave His own life para maipakita ang kanyang pag-ibig sa atin. So the cross is Christ's greatness act of love. Now, what are the kinds of love? Ito po ay tinuro ko na last year, pero I want to review them to you, the different kinds of love. Number one is the eros, which refers to what today we call romantic or sexual love for married couples. So ito po yung klase ng pag-ibig na nangyayari sa mag-asawa, which is called eros. And then we have the phileo love, from which we get our word philanthropy. In Greek, its meaning is close to what we call today called friendship. So yung phileo love, ito po yung love sa magkaibigan. Sabihin po natin sa magkaibigan. Friendship po yan. It's all about friendship. And then, we have the storge. Ang pronunciation po niyan ay storge, which means family devotion or love for family, parents, and children. So yung pag-ibig sa loob ng sambahayan, ang tawag po dyan ay storge. And then we have philautia. This is what we call self-love. Self-love, if practiced according to the Word of God, is not negative, but it's necessary to be able to give and receive love from other people. Now we have the number 5. What is the number 5? God. It is the sacrificial, unconditional love of God. Christian believes that Jesus exhibited this kind of love for all humans. He was selfless and sacrificed Himself so that others could be rid of sins. He suffered for the happiness of others. Now, may standard po ang Panginoon, and that standard is the agape love. Isang klase ng pag-ibig na unconditional love. Hindi ito selfish love, but it is a sacrificial kind of love. Now, it says here in Romans 5 verse 7 to 8, pakibasa po natin, mahirap mangyaring
Ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Pwede bang basahin po natin uli yung verse 8 sabay-sabay? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus? That is the kind of love that God has. Love. Now, what are the object of our love? Siyempre po, yung first is love God. And then yung ikalawa is love your neighbor as you love yourself. So una po kay Lord, wala nang kukuha doon sa pwesto ng Panginoon. And then ikalawa yung pag-ibig natin sa ating kapwa, kagaya ng ating pag-ibig sa ating mga sarili. Now, how to practice God-centered love? Paano ba natin may sa pamuhay ang isang klaseng pag-ibig na ang Diyos ang nakagitna o nakasentro? How to practice God-centered love? Number one, we must love God above all things. Sabihin mo sa katabi mo, love God above all things. So, ang ibig sabihin niyan, kailangan po, when it comes to priority, yung pagkakasunod-sunod ng pagbibigay natin ng pag-ibig, dapat si Lord ang pinakauna. Let us read in Matthew 22:35 to 38. Sabay-sabay po natin basahin. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Verse 36, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Verse 37, Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Tignan po natin sa Tagalog, Mateo 22, kabanatang 22, talatang 35 hanggang 38. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan na nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ano daw po yung pinakamahalagang utos? You must love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So wala pong kapalit yun. Walang kaagaw yung dapat na pag-ibig natin sa Diyos. Sabi po dito sa next slide, you must experience personally the love of God. You cannot give what you do not have. And then it says in 1 John chapter 4 verse 10, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Now when we're talking about love, marami po sa atin ang nag-involve na sa ibang kind of relationship na sa ating pamilya, sa ating mga asawa and everything, ano po. But it is a fact na wala po tayong kayang ibigay sa kanila, kung tayo mismo ay kulang ng pag-ibig. Kaya sabi doon sa you must experience personally what you do not have. Pwedeng balik mo doon sa slide. You must experience the love of God personally
because you cannot give what you do not have. Totoo po ba ito sa ating mga personal na buhay? Ito ba ay isang katotohanan na hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala? Ibigay ko sa lahat, ang lahat-lahat sa iyo. Ang aking bahay, ang aking kotse, sagutin mo lang ako. Ang tanong, meron ka bang bahay, may kotse ka ba? Na kaya mong ibigay, pangako doon sa sinasabihan mo ng mga ganon. Definitely, you cannot give what you do not have. At alam po nyo, kung hindi tayo punong-puno ng pag-ibig, hindi po tayo makakapagmahal sa ibang tao. Because unless you experience the love of God in your life personally, you cannot give it to others. Can I hear an amen? Kung wala ka ring may bibigay na pagmamahal. Kaya po yung sinasabi nilang, makapag-asawa lang ako, makukumpleto na ako, hindi po totoo yun. Hindi po asawa ang magkokompleto sa atin. Can I hear an amen? It is God whom we need. Ang Diyos ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kung magkaroon man tayo ng pamilya, magkaroon ka man ng asawa, mga anak, regalo lang po ng Diyos yun. Amen. Pero hindi yun ang magkokompleto sa atin. Hindi yun ang magbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin. It is only the love of God. Kaya kung minsan ang nakakalungkot, pag meron kang pinahanap mo yung pag-ibig. We are looking for love on the wrong direction in the wrong season of life. Kaya merong mga kabataan na maagang nag-aasawa kasi hindi po nila naranasan yung pag-ibig sa pamilya. Broken family sila. So anong ginagawa nila? Naghahanap sila ng pag-ibig kung saan-saan. And they find themselves going to a wrong relationship. Bakit? Kasi naghahanap sila ng magmamahal sa kanila. And then yung natagpuan nilang, sinagot nila lahat, naging karelasyon nila, yun din, kulang din ang pag-ibig. Kaya later on, ang nangyayari, nagbe-break up lang po sila dahil ang bawat isa ay kinukuha yung pag-ibig na meron doon sa isa. But when you are filled with the love of God at ang Diyos ang nakasentro sa iyong buhay, when you start giving love to others, hindi mahirap ang magmahal. Bakit? Kasi marami kang pondo. Marami kang may bibigay sa iba because you have experienced the love of God. Kaya mga kapatid, if we're going to practice the kind of love that God wants us, a God-centered love, kailangan wag nating kalimutan na dapat si Lord muna ang nakasentro sa ating relasyon. God must be the center of our relationship. Ano po? Next slide. So makita natin dyan na God must be the center in our life and in our relationship. Next slide na po ako. If you're going to realize this, na hindi ka pwedeng magmahal sa iba, maliban na si Jesus talaga ang naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, wala po tayong may bibigay sa kanila. Kasi ikaw din kulang eh. Kaya po sinishare natin ang gospel. Kaya kailangan nating may bahagi ang pag-ibig ni Jesus sa iba dahil sila rin ay naghahanap ng pag-ibig. Kaya po, if you want your family to live in a God-centered life under the love of God, kailangan Christ must be the center in our life and in our relationship. Next, sabi niya, He must be the number one focus of our love. You cannot love anything or anyone more than God. Hindi mo pwedeng mahalin ang sino man o anumang bagay na higit pa sa Diyos. Kaya po kung minsan ang sabi ng Bible, dapat si Lord lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your heart. Hindi mo pwedeng mahalin ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong magulang, ang iyong trabaho, ang iyong ministry, or even ang sarili mo nang higit pa kay Lord. Dapat si Lord lang po ang number one focus of our love. In our worship,
in our giving, in our serving, in our obedience to Him. So sa lahat po ng ating ginagawa, even in our worship, in our giving, in our serving, in our obedience to Him, siya po ang nakasentro. Bakit ka sumasamba pag Sunday? Bakit ka nandito? Bakit ayaw mo mag-absent every time that there is worship inside the church? The answer is, kasi love ko si Lord. Amen? Simple as that. Sabihin nga natin, kasi love ko si Lord. Bakit ka nagbibigay? Bakit binibigay mo yung pinaka-the best mo when it comes to giving your tithes and offering? Anong dahilan? Sagot? Yes, in our serving, bakit ka nagsiserve kay Lord? Bakit ka nagiging prayer warrior? Bakit ka nagli-lead ng worship team? Bakit ka sumasama sa ibang ministry sa church? Anong sagot? Yes. Bakit ka sumusunod sa Panginoon in our obedience? Bakit sinusunod mo si Lord kahit mahirap sundin ang kanyang salita? Kasi malakas. So, isa po ang gusto kong mailagay sa mindset natin. Ano man ang ginagawa mo, whatever you do, whether you eat or drink, you must do it for God's glory at wala nang ibang tatanggap sa papuri, kundi si Lord lang. Amen. Pwede bang palakpakan muli natin ang Panginoon? So, if God is in the center of your life, alam na alam mo, Lord, gagawin ko ito kahit mahirap. Para sa'yo kasi love kita. Kahit ano pong challenge yan. Whatever the challenge that you face on a daily life, remember this, when God allowed things to happen, may purpose po yan. Meron siyang binabago sa ating karakter. Amen? And because you love God, you do not doubt the Word of God. Hindi ka nagdududa, Lord, bakit naman ganito ang nararanasan ko? Bakit ako nagdurusa ng ganito? Why is it that I am doing this? Ginagawa ko ang lahat para sa iyo, pero dumadaan pa rin ako ng mga pagsubok. Kapatid, magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen. God is in control and He knows what is best for us. Amen. Alam ng Panginoon kung ano ang makakabuti sa atin. Basta tandaan lang po natin, you must love God above all things. Sabihin nga natin, love God above all things. Number 2, love others as you love yourself. Mahalin po natin ang iba kagaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Matthew 22 verse 39. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Sa Tagalog po, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. What is the standard when it comes to loving others? Ano po ang basihan natin? The way you love yourself. Kung paano mong minamahal ang iyong sarili, ganun mo rin mamahalin ang iyong kapwa. Ang tanong, mahal po ba natin ang ating mga sarili? Sino pong nagmamahal sa kanilang mga sarili, magsabi ng amen. Letter A, love yourself as God's masterpiece. Nakikita mo ba yung katabi mong yan? God's masterpiece yan. Nakikita niyo po kung gaano kagwapo yan, kung lalaki, at kung gaano kaganda yan. God's masterpiece yan. Amen? Walang aksidente kay Lord. Can I hear an amen? Walang aksidente sa Kanya. Kahit gaano pa yung itsura natin, para kay Lord, masterpiece Kanya. You are the apple of God's eyes. Ano po? That's why you have to change your mindset when it comes to how you look yourself. Kasi po kung ang ating mismong sarili ay hindi natin mahal, we cannot love others. Now the question I have for you is, how do you see yourself? Paano mong tinitignan ang iyong sarili sa kasalukuyan? Anong klaseng pagtingin ang pagtingin mo sa iyong sarili? Tingnan po natin yung next picture. So, anong klaseng pagtingin yung
pagtingin ng pusa sa kanyang sarili. Ang nakikita niya ay hindi maliit na pusa. Ang nakikita niya ay isang malaking lion o leon. Bakit? Kasi ganun yung pananaw niya eh. I know there is something more na pwedeng gawin ni Lord. Hindi ako basta-basta ordinaryong tao. I am a child of God. Amen. Anak ka ng Diyos, kaya wag mong titignan ang iyong sarili na parang wala kang kwenta. Hindi po totoo yun. Mahalaga tayo sa Panginoon. Amen. Because the Lord sees us as His child. Mga kapatid, paano mo tinitignan ang iyong sarili? Ang sabi niyong isang picture, I'm so dumb, sabi niya, no? I'm so dumb. Yung nandun po sa salamin, no, I'm not. Parang sinasabi nung old self niya, wala akong kwenta. Ang sinasabi naman ng Panginoon sa kanya, hindi. You are so important in the sight of God. So what is self-love? Ano po ba yung pag-ibig sa sarili? Kasi gusto ko rin i-tackle ito para magkaroon tayo ng pagbabago when it comes to loving ourselves. Sabi niya, self-love is the practice of valuing and caring for yourself. It is a positive trait that can improve your mental health and relationship. So self-love is very important para sa ating mental health at sa ating relationship. Loving yourselves provide you with the self-confidence, self-worth, and in general, you feel more positive. If you can learn to love yourself, you will feel happier and will learn to take better care of yourself. Mga kapatid, paano mo mamahalin ang iyong asawa? The way God wants you to love them. Kung ikaw mismo, hindi mo minamahal ang iyong sarili, pinababayaan mo. Pinababayaan mo ang iyong relasyon sa Diyos. Pinababayaan mo ang physical aspect ng iyong katawan. Now, to this day, gusto ko pong magbago yung ating pananaw sa ating mga sarili. Now, there are ways of loving yourself. Ang sabi niya dyan, number 1, being conceited, prideful, and arrogant. So, meron daw pong mga klase ng pagmamahal sa sarili. Pwede kang maging mayabang, arrogante, thinking you're better than everyone, which is a sin. Pagka ganitong klaseng pagmamahal naman ang ginagawa po natin, iniisip natin na, ay, mas magaling ako sa iyo. Wala kang kwenta sa mga talento ko. Basta ako. Magaling ako. Then you become conceited and prideful. Hindi po yun ang klaseng pag-ibig na gusto ng Diyos na gawin natin sa ating mga sarili. Can I hear an amen? Ito po yung klaseng gusto ng Panginoon. Naturally loving yourself is being thankful of what God made you worthy of love and respect. So, yun daw po ang dapat na pagmamahal sa sarili. Now, how do you practice self-love? So, ito po yung mga steps, Sabi niya dyan, having a high regard for your own well-being and happiness, taking care of your own needs, not sacrificing your well-being to please others, valuing yourself as a human being who is worthy of love and respect. So, ito po yung self-love. Kailangan nire-regard mo ang iyong sarili na importante ako sa Diyos. Kailangan ingatan ko ang sarili ko. Kailangan ingatan ko ang aking katawan. Kailangan ingatan ko ang aking spiritual life. Kailangan ingatan ko ang aking integridad. So there is something na pag-iingat sa ating mga sarili, body, soul, and spirit, dahil tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen. So, kailangan na ingatan natin ang anumang bagay at lalo na po ang ating mga sarili na pinigay ng Panginoon sa atin. So, you must value yourself as a human being who is worthy of love and respect. And then letter B.
Kanina po yung letter A, you must love yourself as God's masterpiece. And then letter B, your standard in loving others is the way you love yourself. Now this is very important. In every relationship that we have, whether in the family, in our job, in the ministry. So ito po yung standard talaga when we love others. It is the way you love yourself na yun din ang pwede nating ibigay na pagmamahal sa iba. Ang sabi niya sa next slide, it is only when you have mastered the art of loving yourself that you can truly love others. So yun ang gusto nating i-master. Hindi yung selfish na pagmamahal sa ating sarili. Hindi yung prideful, kundi yung pagmamahal mo sa iyong sarili bilang isang anak ng Diyos. Karapat dapat mahalin. Karapat dapat respetuhin. Kaya sabi niya dyan, it is only when you have mastered the art of loving yourself that you can truly love others. Kaya sabi niya doon sa next picture, sabi doon sa babaeng nakaharap sa salamin? I love and accept all of myself, including my imperfection. Kaya po, wala sa katawan yan. Sabihin mo sa katabi mo, wala sa katawan yan. Amen. Kahit na po chubby-chubby pa tayo, chubby-chubby lang, kahit na payat tayo, kahit anong klaseng physical na kaanyuan natin, yung mga ilong natin, flat nose yan, medyo brown yung kutis, it doesn't matter to God. Amen. Yung imperfection natin, si Lord na po ang bahala doon. Kaya pag nag-asawa kayo, siguraduhin ninyo, pati yung imperfection ng asawa ninyo, mamahalin nyo. Amen. Because only God can change that person. Hindi mo pwedeng sabihin, pagka tayo naging mag-asawa na, babaguhin kita. You cannot do that. Amen. Wala pong ganon. Sabihin mo sa katabi mo, wala namang ganon. Si Lord lang talaga ang pwedeng magbago sa atin. Amen. Ngayon, kung mahal mo ang sarili mo, and you know yourself, meron kang mga imperfection, meron kang mga lapses na nagagawa, meron kang mga skills na kailangan mong alamin. Di mag-improve ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-improve ka na kasi. Amen. So doon po pumapasok yung tinatawag nating transformation. Pero hindi mo dinideny na meron kang mga imperfection. Wala pong perfect sa atin. There's no such thing as perfect husband. There's no such thing as perfect wife. No perfect parents. No perfect children. No perfect pastor. No perfect cell leader o sino man. We are all undergoing under the process. On process po lahat tayo. Amen. Ibig sabihin, binabago po tayo ng Panginoon. Kaya kailangan mag-improve tayo. Kung may mga imperfection na kailangan baguhin, mag-improve po tayo. And then sabi niya, understand that love is essential to the life of the church and it is the true trademark of a true disciple of Christ. Naalala niyo po yung verse, by this shall all men know that you are my disciples if you love one another. So ano po yung trademark ng pagiging isang tunay na disciple ni Lord? Pagka nandun po yung tunay na pag-ibig. And then sabi niya sa next slide, the greatest gift we can give to ourselves and to others is to share salvation. Sino po ang mga tumanggap na sa Panginoon dito magsabi ng amen? Masarap po ba ang na kay Lord? Masarap po ba ang pinatawad ang mga kasalanan? Masarap po ba ang pinalaya, church? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kung masarap po yan, huwag nating suluhin. Kaya nga, we need to love others as we love ourselves. Kung mahal natin ang ating sarili, kung mahal natin ang ating kapwa, i-share po natin ang pag-ibig ni Jesus sa kanila. Dahil ang pag-ibig ni Jesus, yan po ang magbabago sa atin.
Pagka maayos yung relasyon mo sa Panginoon, lahat aayusin niya, pati love life natin. Can I hear an amen? Pag hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoon, sorry ka na lang. Mapapahamak ka lang. Because the Lord is not the center of your relationship. Pag siya po ang nakasentro, even sa ating family, no? In every aspect of our lives, kahit anong pagsubok ang pagdaanan natin, kayang-kaya po nating harapin yan kasi kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. And then number 3, eto po, medyo bigyan niyo ako ng konting panahon dito at medyo mahaba ito. Practice love according to what the Bible says. Diba sabi, huwag kang magsalita lang ng salita tungkol sa Biblia, kundi kailangan i-practice po natin ang ating pinag-aaralan. Can I hear an amen? O, tignan natin ngayon yung definition ng love. Kung talagang ginagawa natin ito, let us read in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Tayo pong mga may asawa, tayong mga anak, lahat po tayo dito hindi lang ito para sa mag-asawa. This is a definition of true love. O, sige po, basahin natin. Does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, it always trusts, it always hopes, and it always perseveres. So mag-checklist po tayo Anong klaseng pag-ibig meron tayo? Letter A, you must overcome everything with love. Bakit? Anong sabi sa 1 Corinthians 13:4? Love is patient. So anong klaseng pag-ibig meron ka? Meron ka bang pasensya? No, big sabihin, tignan po natin. Patience is the ability to tolerate or restrain yourself from reacting in anger or frustration. It means we have to be patient when they hurt or make us angry unintentionally, and when things are not what we want them to be. So when you have love, kahit na kumisan, lalo na po yung mag-asawa, may mga panahon na hindi natin maiwasan ang misunderstanding, even yung relationship sa pamilya. Ang tanong, nandun po ba yung patience natin? O madali tayong magalit sa sitwasyon na nangyayari? Pag may patience ka, hindi mo pinapatulan lahat ng nangyayari sa bahay. Amen. Hindi lahat ng away pinapatulan. So, kailangan po nandun yung patience na nanggagaling sa Holy Spirit na kung saan ay nagkakaroon tayo ng pagtsatsaga sa mga mahal natin sa buhay. And then letter B. Letter B, be kind no matter what the situation is. Kanina, love is patient. Ngayon naman, love is kind. Now, what is kindness? Love is kind. Kindness is the act of caring and giving to others the best interest and well-being as a priority in your life. Kindness is respect and doing something and not expecting anything in return. Kindness is investing your time and money to show how much you care. So, hindi pwedeng, I love you lang. Ma, I love you. Anong I love you ka dyan? Di mo man lang ako matulungan sa bahay. Yung mga pinagkainan natin, yung mga damit mo, hanggang ngayon ako pang naglalaba, 50 years old ka na. Tapos sasabihin mo, I love you ma, I love you pa. Nako, di po ako naniniwala sa ganyan because love spells action and time. Amen. Dapat pagka sinabi mong I love you, una kay Lord sa ating mga mahal sa buhay, nandun po yung kindness.
Yung best interest ang iniisip ng kapwa mo. Yung best na mangyayari para sa kanila ang iniisip mo. Kindness is respect and doing something, gumagawa ka ng kabutihan na hindi ka nag-expect ng kapalit. Maliwanag po ba? Gagawin ko ito, dapat exchange tayo Pag may ginawa ako, meron ka rin gagawin sa akin. Hindi po ganun ang love. Amen? Pag may ginawa ka sa mahal mo, hindi ka naghihintay ng kapalit. You're not even waiting for appreciation. Bahala na po sila kung i-appreciate tayo. But what is important is you did that kind of kindness sa kanila. And then sabi niya, kindness is investing your time and money to show how much you care. Alam po nyo, this week, talagang hindi po madali yung nangyari sa akin. Glory to God. Naka-graduate po ako ng 6 days na full-time lola. Ibig sabihin, yung 3 bata, yung kambal at saka si Cody, ako lang pong nag-aalaga sa kanila kasama yung kasama namin sa bahay. At hindi po madali. Kaya kayong mga anak, dapat mahalin nyo yung mga magulang ng todo-todo because sa inyong kamusmusan, sa inyong kabataan, yung pag-aalaga ng magulang ay hindi madali. Yun lang, paliliguan mo sila, pakakainin mo, tapos iyak ng iyak, very clingy pa naman yung isa sa kanila, Gusto niya palaging nakakilik, so makita niyo ako sa bahay, 2 bata, kilik kong ganyan. Tapos gusto kong mag-CR, hindi na ako maka-CR, Kung di ako tatawagan ng kasama, sasabihin niya, Pastora, kain na po kayo, hindi po ako makakain. Kasi hindi sila talaga maiwanan, dahil 3 po sila But you know what? Sa experience kong yon, nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng experience na gano'n, na talagang na-develop lalo yung pag-ibig sa puso ko. Amen? Sabi ko nga, hindi naman sila mahirap alagaan. Ang problema ko lang talaga, kulang ako sa tulog. At alam po nyo ngayon, talagang yung tulog ko, even until now, hindi pa ako nakaka-recover. And then kagabi, dapat si pastor ang mangaral dito. Hindi po akong tatayo ngayon. Pero dahil love ko siya, love na love ko po yan Nakita ko po siya kagabi, hindi siya makahingang gaano. So, barado yung ilong niya, and then sabi niya, pagka ako'y nag-aano sa ilong, sabi niya, nagno-nosebleed ako. So, hindi po siya gaanong nakatulog. Wala rin akong gaanong tulog from Monday to Saturday po, Sabi ko sa kanya, kaya mo? Ganyan po kami Kasi nga, nag-aano kami, as husband and wife, dapat may team kayo, Kaya mo ba? Sabi niya, sige, kaya ko. Tapos, pinatulog ko po siya. Umabot na siya ng 7:00. Hindi pa siya tapos kasi kagagaling lang po nila sa butuan. Sabi ko, sige, hindi ko man po sinabi sa kanya, ginawa ko na po yung PowerPoint and everything for God's glory. Amen? Di ba palapakan natin si Lord? That is kindness. That is kindness. You walk extra mile sa family. Kahit hindi nila sabihin, ginagawa mo. Kayong mga anak, kahit hindi sabihin ng magulang nyo, anak, tulungan mo nga ako. You are doing it on a voluntary basis. Amen. Kahit na alam mong mahirap para sa'yo, kakayanin ko ito kasi mahal kita, Lord. At mahal ko ang pamilya ko. That is kindness in action. You are not expecting anything in return. Hindi po madali ang gumawa ng sermon. It is all by the grace of God that we can do sermon na on the spot. Palagi po kasing ganyan kumisa na on the spot kami. Emergency. Pero that is love is kind. And then kindness is expressed in your words. So sa ating mga pananalita, ano po yung lumalabas sa ating mga bibig, mga mister? Do you always compliment each other, mga misis? O yung mga sinasabi natin, puro complain. Bak naman ganyan ka, yung niluto mo hindi masarap. Yung nilaban mong damit, ang baho-baho, hindi ka ata nagdadowny. Yung bahay natin, ang dumi. So ano po yung klaseng mga pananalita ang sinasabi natin sa ating mga mahal sa buhay at sa mga taong nakapalibot sa atin? Now, tandaan po natin ito.
Kami pong mga babae, tayong mga babae, madali po tayong masaktan sa mga salita. Amen po ba? Hindi ko naririnig ang mga women's. Madali po ba kayong masaktan? O ako lang ata eh. Sino pong madaling masaktan dito kapag may naririnig tayong mga salitang hindi maganda, magsabi ng amen. So mga kalalakihan, mga asawa, sinasabi ko na po sa inyo, ganito po ang pagkakalika ni Lord sa amin. Mga babae po kami, madali kaming masaktan sa mga naririnig namin sa inyo, whether asawa yan, anak, or magulang. Kaya kailangan po, maging maingat po tayo when we're talking about love. Hindi yung kahit na anong naisip mo. Hindi yung dahil pagod ka. Hindi dahil yung wala kang tulog, kahit na anong lumabas sa bibig mo, hindi mo iniisip. You have to think before you speak. Because every word that counts, bawat salitang sinasabi natin, yan po ay may epekto sa mga nakakarinig. Amen? Meron po ba kayong natututunan? Magsabi naman kayo ng amen dyan. Praise him or her in front of others. Dapat meron pong mga pananalitang nakakapag-lift up, do not demean or belittle, do not demean or belittle. So no negative words in the home. Learn to say, I'm sorry, and then verbalize your love towards its other. Mga misis na nandito, kailan po kayo sinabihan ni Mr. ng I love you? Aldoldo, wow, palakpakan naman natin si Brother Fermin, araw-araw. Sino po yung nakareceive ng regalo ngayong Hearts Day? Meron po ba? Sino nakareceive ng bulaklak or anything, chocolate? Kami po ni Pastor, hindi ko po type yung mga bulaklak. Kasi madali silang matuyo, madali silang malanta. Kaya kung minsan, mas gusto ko yung things na lang, mga bagay or anything. Pero kung bibigyan ako ng mga bulaklak na press, siyempre tatanggapin mo yan. That's appreciation. So kanya-kanya po tayo ng preparation kung anong gusto nating gawin. Pero when you did something wrong, you must learn how to say sorry. Practice natin, I'm sorry. Sabihin po natin, I'm sorry. Si Cody po, tuwang-tuwa ako sa kanya kasi ang bilis niyang mag-English ngayon. Grabe, nosebleed ako sa kanya. Pag kami po ay nag-uusap at alam niyang mali yung ginawa niya, kasi minsan, naano po niya yung cabinet ng papa niya, nabutas niya isang drawer. So palagi niya sinasabi sa akin, Lola, when Papa comes, I need to say sorry to him. Why? Sabi ko po, because I broke his table. Sabi po niya sa akin. Ang galing po niyang mag-sorry at tuwang-tuwa ako kasi na-develop sa bata yung pag nagkakamali siya, nagsisay siya ng sorry. Bata po yun that's only 3 years old. Tayo po, ilang taon na tayo? Parang hanggang ngayon yata, hindi pa tayo natututong mag-say ng I'm sorry eh. Sino pong nandito na marunong nang mag-say ng I'm sorry, magsabi ng amen? Alam niyo po kung anong kalaban natin pag nagsusorry tayo? Yung pride. Can I hear an amen? Pag pride ang pinag-uusapan, sino ang may kasalanan sa mag-asawa pag sila'y nag-aaway? Siya po yung may kasalanan. So walang gustong magpakumbaba, walang gustong lumapit, and then nagkakaroon na po ng pag-aaway, walang marunong magsabi ng sorry. Pero mga kapatid, this is the definition of the Bible, that love is kind. Then next, let humility reign supreme. So yun po, yung kalaban ng pride. Sabi niya sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 8, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Kaya po sa isang tunay na pag-ibig ay wala po dapat namumuong mga kataasan o yung nag-stay na pride. Huwag niyong ayaan na kung merong hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan, lalo na sa mag-asawa, na tumagal po yan.
Alam niyo po kung anong mangyayari pag hindi niyo pinag-uusapan yung mga issue niyo. Wala kayong tinatawag na closure. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng closure? Nanghihingi na kayo ng sorry. O, sorry na, Nebe. Tapos may dala ka ng chocolate. Eto na, peace offering na tayo. Sorry na talaga. Tapos sasabihin ni Mrs., o sige, sorry talaga ha. So nagkakaroon ng closure. Ibig sabihin, hindi nyo na pinag-uusapan yung mga pagkakamaling yun. Pero pag yan po ay hindi nagkaroon ng closure, paulit-ulit pong magkakaroon ng impact yan sa inyo. And then isang araw, makita nyo, para kayong bulkan na sumabog. Boom! Gumanon na yung temper mo. Ano? Kung ano na nang lumalabas sa bibig mo, kailan nangyari yon? Matagal na po, naipon hanggang isang araw, isang incidenting napakalit lang. Pinag-uusapan nyo lang langgam. Ano, bigla ka sumabog. Bakit ka sumabog? Kasi napuno ka na. Hindi mo nilalabas yung nasa loob mo. Mga kapatid, hindi po gusto ng Panginoon yon. Kailangan lumaya tayo sa lahat ng mga hinanakit, sama ng loob sa ating mga buhay. Can I hear an amen? And it can only happen when we allow humility to reign in our family. And then letter D, think of the welfare of others more than yourself. Ang sabi niya dyan, it does not dishonor others, it is not self-seeking. So think of the welfare of others. Ano po? Sabi niya dito, sa next slide, it does not insist on its own way. Love is not self-seeking, it's not about me. So that I always get what I want. I don't always need to win every argument. Love is like a game of chess. Sometimes you must be willing to sacrifice something to win. So sa relationship, kuminsan, it doesn't mean na tama siya pag ikaw ang nagpakumbaba. Amen? Pero nandun yung love para maiwasan nyo yung pag-aaway. You learn how to sacrifice. Sabi niya, love, ano po yung nakabox doon? Ayun. Love is when the other person's happiness is more important than your own. Ganito po ba yung pag-ibig natin? Ang iniisip natin yung kapakanan ng iba. Yung kapakanan ng pamilya natin, ng asawa natin. Tinatabi mo yung sarili mong kapakanan para sa kanila. And then letter E. Ang sabi niya dito, be angry but sin not. So sa ating mga pagkagalit, kailangan po madali tayong magpatawad. At gustong-gusto ko yung nakasulat dyan. Sabi niya, it is not easily angered. It keeps no records of wrong. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka nagsusulat sa diary mo. O September 10, ganitong ginawa mo. O January 10, inulit mo na naman. Naku, February 14, inulit mo na naman. Nakalimutan mo date natin. Wala pong ganon sa pag-ibig. When you have love in your hearts, hindi mo inaalala yung mga ginawa nila. Okay. So you need to keep no record of wrongs. And then letter, ano po yung sabi dito? Keep your cool. Apologize when you've been impatient. Find a method to break negative patterns of impatience. Replace your impatient behavior with patient behavior. Realize that impatient doesn't change the situation. Finally, focus on the solution and not the problem. If you want to have a better marriage, you need to be more patient. So, cool ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, cool ka lang. Cool lang tayo. Then, letter F. Bibilisan ko na po, tatlo na lang ito. Sabi niya, protect and respect its others. It always protects, it always trusts, it always hope, it always persevere. Love never fails. So you protect and respect its others. And then, you learn how to trust. Ayan po, mayroon tayong pagtitiwala sa isa't isa.
And then letter H, turn to God when you feel you're not being loved in return. So kung minsan, kung napipil natin na hindi man tayo minamahal, kagaya ng pagmamahal natin sa iba, sabihin lang po natin kay Lord. Amen? And the Lord will in return, yung pag-ibig na kailangan natin, siya po ang magbibigay sa atin. Sa oras pong ito, isang challenge po ang binibigay ko sa bawat isa. Nakita po natin ang definition ng love. Nakita natin ang gusto ng Panginoon is a Christ-centered love. The question is, anong klaseng pag-ibig meron po tayo sa kasalukuyan? Tayo po ba yung tao na kung magmahal ay sarili lang ang iniisip? Wala tayong iniisip kung anong nararamdaman ng ating kapwa. Hindi natin iniisip kung anong nararamdaman nila sa mga pananalitang sinasabi natin. Basta ang nasa puso mo lang, kailangan ako yung manalo sa talakayan na ito. Dapat ako ang winner. So hindi natin iniisip na kung talagang nagmamahal po tayo, hindi lang ang sarili natin ang ating iniisip. Sa oras na ito, pwede po bang anyayahan ang lahat na tayo manalangin? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo sa kasalukuyan. Are you lonely? Malungkot ka ba sa kasalukuyan? Iniisip mo, siguro dahil wala ka pang asawa, wala ka pang pamilya. Ilang panahon na ang lumipas hanggang ngayon, parang as if wala ka pa rin na nakikitang magmamahal sa'yo. Alam mo ba na hindi ang pag-ibig ng tao ang kailangan mo? Ang kailangan mo sa oras na ito ay ang pag-ibig ng Diyos na nakalaan sa'yo noon hanggang ngayon. Ang unconditional love ni Lord ang kailangan mo. Dahil siya lang ang tunay na magpapaligaya sa iyo, kapatid. At kung hanggang sa kasalukuyan ay wala ka pang tunay na relasyon sa Kanya, hindi mo pa siya talagang kilala sa iyong buhay, saan ka man naroon sa oras na ito, ang panalangin ko ay tunay mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa oras na ito. Kapatid, gusto ni Lord na ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Subalit kung hindi ka lalapit sa Kanya, hindi mo mararanasan ang tunay na pag-ibig na ito. Sa oras na ito, inaanyayahan kita saan ka man nakaupo, habang ang lahat ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, ito yung panahon na pwede mong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Sumunod ka lang sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Pwede bang sumunod ka sa panalangin ito, Panginoong Yesus? Sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo at inaamin na ako ay isang makasalanan. At sa oras na ito, nangangailangan ako ng iyong pag-ibig. Ng iyong pag-ibig. Sa oras na ito, inaamin ko po na kung saan-saan, kani-kanino, subalit sa oras na ito, napakinggan ko na tanging sa iyo lang manggagaling ang tunay na pag-ibig. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Diyos ng aking buhay. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Magbuhat ng ako'y bata hanggang sa ko po sa inyo. Ng aking buhay.
Panalangin ko na sa katagalan ng inyong relasyon sa Diyos, ito ay hindi magmaliw, kundi ito ay lalong lumalim pa. Subalit kung merong bahagi sa iyong buhay, kapatid, sa iyong journey bilang isang Kristiyano na nanlamig ka sa iyong relasyon sa Diyos, nanlamig ka sa iyong pag-ibig sa Panginoon, nakalimutan mong siya lang talaga ang nagmamahal sa iyo, pinagpalit mo siya sa isang taong nagbibigay ng pag-ibig, subalit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kagaya ng pag-ibig ng sino mang tao. Nakalimutan mong siya lang talaga ang magmamahal sa iyo. Sa oras na ito, pwede pa tayong lumapit sa Panginoon. Pwede pa tayong manambalik sa Kanya. Pwede ba nating ibalik yung nawala nating unang pag-ibig sa Panginoon? Pwede pa nating ibalik yung init ng una nating pagkakilala sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay isuko mo muli ang iyong buhay sa Kanya. Sige po, saan man kayo nakaupo, I want you to pray coming from your heart. Manalangin po kayo, personal. Sabihin nyo kay Lord kung anong mga pagkukulang ninyo, kung saan kayo nagkulang when it comes to your relationship with Him. Sabihin mo sa Panginoon kung anong mga pagkukulang, pagkakasala, at hingi mo ng patawad yan at ang Diyos ay tapat